Hoy! Anong natutulala ka? Bumangon ka na at makipagtulungan sa batang amo para sa paglalagay ng marka ng alipin. Narinig mo ba? Tinatrato kami na parang mga mababangis na alaga. Impossible. Binata, tingnan ninyo. Ang mga dating mataas at mapagmataas na babaeng immortal na ito. Kahit halos mamatay na sa gutom. Matigas pa rin ang mga buto. Mga immortal. Linawin mo. Ngayon hindi na ito ang panahon ng mga sinaunang immortal. Taon 153 na ng panahong demonyo. Sumunod ka ng maayos. Para sa ating dalawa, mabuti iyan. Ako ang makikipagtulungan sa iyo. Isang hamak na mortal na walang ambisyon. Paano ko magagawa? Ang husay mo, binata. Para harapin ang grupong ito ng mga immortal. Ganyan talaga ang dapat gawin. Handa na ang silid sa tabi, binata. Pakidala siya para sa paglalagay ng marka. Gusto po ba ninyong magdala ako ng palanggana ng tubig? Para hugasan ang mukha niya. Huwag po kayong mag-alala, ang tindahan naming daan-daang taon na. Hindi kailanman nagbebenta ng depektibong paninda. Nahugasan na ng malinis. Tiyak na dekalibreng alindog siya. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Diretso ng lagyan ng marka. Ang talas ninyo, binata. Ang mga aliping immortal ay mga kasangkapan lang para pagyamanin ang espiritual na ugat. Kapag pinatay ang ilaw, kahit gaano kaganda ang mukha, iisa lang din ang tingin. Kunin mo. Sige po. Ang laki ng isip ninyo, binata. Naghihintay lang po ako sa labas ng pinto. Kapag handa na kayo, tawagin lang ninyo ako anumang oras. Ano ang gagawin mo? Huwag mo akong hawakan. Nakalink na ang aliping immortal na si Yun Kinghe. Henyo ng good spiritual root. Ang antas na nasa huling yugto ng nascent soul ay humina na. Katapatan 100. Lubos na put. Katapatan na 100. Ano naman? Kapag nabuo ang marka ng alipin. Basta mga haskang magtanim kahit kaunting sama ng loob laban sa akin. Sasakit ang buhay mo ng mas malala pa sa kamatayan. Kahit gusto mong mamatay, kailangan mo munang kunin ang pahintulot ko. Iyan ang ganap na pagsunod. Aba, isa palang mayamang babae na kusang gumagawa ng spirit stone. Sa panahong nilalagas ng pagragasa ng mga demonyo. Ang spirit stone ang salaping tunay na umiikot sa mundo. Mayroon siya, ano pa ang katatakutan ko sa pagragasa ng mga demonyo? Babala, masyadong mababa ang katapatan ng aliping immortal. Ngayon, ang kuota ng espiritual na enerhiya ay 0. Taasan ng katapatan sa 50 puntos para ma-unlock ang produksyon. Talagang 0. Ang lupit mo. Pero nasa kamay ko na sila. Katapatan. Sa huli, pupunuin ko rin yan. Bumangon ka. Tara na. Sino ba ang gustong sumama sa iyo? Isa ka na ngayong aliping immortal ko. Kung ayaw mong mamatay, magpakabait ka at sumunod ka. Binata, tapos na ang paglalagay ng marka. Gusto mo bang tumingin pa ng ibang aliping immortal? Sa bakuran ko, puro mga dating. Dekalibreng paninda mula sa malalaking sekta. Mahigit ilang daan. Ilang daan pa. Huwag na ang mga nasa bakuran mo. Mukhang mabilis ka rin sa balita. Kapag may bagong napakahusay na aliping immortal, tandaan mong ipaalam agad sa akin. Naway umabot sa 18 ang antas ng espiritual na ugat ninyo, binata. Biyayang kasing taas ng langit. Maaari ko bang itanong, Ginoo, saan po ang inyong tahanan? Diretso sa timog. Ang unang silid ay nasa timog. Hindi ba iyan ang pinakalabas na barong-barong? Nakatira ka na nga sa barong-barong, makakakuha ka pa ng espiritong bato bilang tip. Anong klaseng halimaw ba ito? Lin Xiao. Bumili ka na rin ng aliping immortal. Kakagaling ko lang sa pamilihan. Ano bang ginagawa ng bahay mo at ang laki ng ingay? Nagpapatayo ng pader. Buwisit. Araw-araw kang kumakain ng libre sa akin. Pati pagpapatayo lang ng pader hindi mo pa magawa ng maayos. Pagkatapos ng kagabi, ang mga binti ko ay nanghina lang ng nanghina. Ako pa ang sisisihin mo. Kung hindi mo patapusin ang pader na ito ngayon, bubugbugin kita. Hindi na. Panginoon, hindi po ako umaasa sa inyo. Magpapatuloy po akong magsisikap. Eto. Sige, pagbutihin mo nga. Tingnan natin kung kaya ka pang hubugin ang aliping immortal na ito. Tama lang, bumili ka rin ng aliping immortal. Hintayin mong matapos ko ang pader na ito. Ibahagi ko sa iyo ang karanasan ko. Saka na. Ito na ba ang kapalaran ng pagiging aliping immortal? Ito ang magiging tadhanang naghihintay sa akin. Isang laruan na pwedeng apakan ng kahit sino. Umabot na sa negatibong 100 katapatan. May puwang pa pala para bumaba. Kung ganoon, hindi na kita aabalahin. Umuwi ka na at magpakasaya ka rin. Ang bagong bili mong aliping immortal ang pinakamasarap na oras ngayon. Ako ang maringgan na Diyosa Jin lang. Noong nakatira pa ako sa isang palasyong nababalutan ng ulap at hamog. Isang palasyong pinagsasama ang espiritong enerhiya ng langit at lupa. Ngayon ay kailangan ko pang gugulin ang nalalabi kong buhay sa ganitong marumi at magulong lugar. Na manatili rito. Tunog ng pagsalok ng tubig. Hindi kaya ang kwartong pinaghihiwalay lang ng punit na tela ay palikuran o paliguan. Kung dito na rin lang mapupunta ang nalalabi kong buhay. Ako, maghugas ng mukha. Tulad ng katabing immortal na iyon. Kahit punit-punit ang damit, ang mukha lang ang kailangang hugasan at mapanatiling malinis. Ang mga babaeng nasa talaan ng mga diwata. Noon, ilang mararangyang manliligaw. Ang humabol sa akin pero binaliwala ko lang. Ngayon ay nauwi na sa ganito.
Isang kasangkapan ng pagbabanta sa mga dukhang barong-barong. Ay hindi. Hinayaan lang kitang maghugas ng mukha. Bakit dinagdagan mo na naman ng 10 puntos ang katapatan? Sayang. Sa mundong ito, ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa pagpapaunlad ng ugat ng espiritu. Kung hindi ko itataas ang kanyang katapatan, at hindi ko mabubuksan ang mga kasanayan sa aklat ng aliping immortal, baka hindi ko na malampasan ang susunod na bugso ng demonyong alon. Magsisimula na ba ang miserableng tadhana ng pagiging aliping immortal? Sa halip na tiisin ang pang-aapi, mas mabuti pa ang hindi. Wala man lang akong karapatang magpakamatay. Ito, ibigay sa akin ang alainan. Hindi pa ako aabot sa puntong painumin ko ang sarili kong aliping immortal ng tubig na pinagbanlawan ng mukha. Napakainit at napakagaan sa pakiramdam. Parang nabuhay muli pati ang nagielo kong katawan. Ang taong magbibigay ng mainit na tubig sa aliping immortal dapat ay mabuting tao. Pero, ang kasalukuyang linheng, bakit sobrang init ng tingin? Dagdag katapatan. Dagdag katapatan, 1+1. Pwede ba? Bigyan mo pa ako ng isang mangkok. Maghintay ka. Dagdag katapatan, 5. Kasalukuyang katapatan, -130. 2 mangkok lang ng tubig, tumaas na agad ng 10 puntos. Nakuha ko na ang kahinaan ng diwata na ito. Kahit matigas pa ang ulo niya, hindi rin niya matitiis ang likas na pangangailangan ng katawan. Pero kung sobrang dami ng tubig ang ininom niya, mukhang hindi na rin aangat. Pilitin mo ulit na uminom si Yun Kinghe. Baka mabawasan pa ang puntos. Kailangang iba naman ang estilo. Noong bagong lipat pa ako rito, ang dating may-ari pala ay dito mismo sa sirang bahay na ito. Nagtira ng 15 spirit stone. Ayos na yaman sa barong-barong ang simula. Ito. Ang bango ba ng pagkain sa mundo ng tao? Kumakain na ako, bakit nakatitig ka pa sa akin? Hindi mo pa maayos ang pader, gusto mo na agad kainin ang tinapay ko. Pasensya na po, Panginoon, ako. Sige na nga. Tumigil ka muna. Lumapit ka rito. Sakto lang, busog na ako. Pwede bang kumain ang aliping diwata? Kailangang may pahintulot ng Panginoon. Kapag napagsilbihan mo ng maayos ang Panginoon, saka ka lang may makakain. Pero ni minsan wala akong naipakitang magandang tingin kay Linheng. At ilang ulit pa akong pinahirapan ng tatak ng alipin. Hindi ba natigil na iyon kaninang umaga bago ako lumabas? O ano bang paraan ang dapat kong gamitin para mapasuyo si Linheng? Halika rito at kumain ka. Hoy! Sinabihan ka ng kumain, hindi mo ba narinig? Tinatawag mo ako. Esan? Kumain ako. Hindi kailangan kumain ang mga diwata. Pero kailangan kumain ang mga aliping diwata. 10 spirit stone ang ginastos ko para mabili ka ulit. Hindi para pabayaan kang magutom hanggang mamatay sa bahay ko. Hindi ako interesado sa bangkay. Ibig sabihin, pwede ko talagang kainin ang niluto mo. Bakit gumagana na naman ang tatak ng alipin? Hindi naman ako sumuway sa iyo. Sandali. Bakit basta na lang gumagana ang tatak na ito? Malinaw na lumambot ang tingin ni Yun Kingi kanina. Mukha pang tinanggap na niya ang kapalaran niya. Wala namang dahilan. Sa tingin ko, kung pipilitin mong sabihin kung saan nagkaproblema, malamang sa tawag mo sa kanya. Tawag. Palitan mo ang tawag mo sa kanya. Ulitin mo ng eksakto ang sinabi mo kanina. Ako, kung hindi ko sasabihin. Magsisimula na naman agad ang tatak ng alipin. Kaya, pwede ko ba talagang kainin ang pagkain ng Panginoon? Saan ba ako kakain? Ganito ba talaga kabisa ang tatak ng alipin? Pumasok ka na nga, nakatayo ka pa rin parang estatwa. Ngayon pati kung saan kakain, tatanungin mo pa. Pero ang kinatatakutan niya ay ang tatak. Hindi ako. Ito ang mesa ng kainan. Ganito lang kalaki. Sa tabi ka na lang humanap ng maupuan. Ibig sabihin ba ng Panginoon? Pwede akong kumain kasabay ng Panginoon. Sige na. Sige na, tigilan mo na yung tinging parang nakakita ng halimaw. Basta ayusin mo lang ang ipinagagawa ko sa iyo. Kapag araw-araw, bahala ka sa gusto mong gawin, hindi ako makikialam. Ibig sabihin ba ng Panginoon? May kalayaan pa rin ako. Esan? Talaga? Katapatan positibo 6-0. Na-unlock na ang otomatikong bonus ng espiritong talento. Na-activate na ang hanay ng muling buhay at hanay ng pagtatago. Ayun pala. Para unlock ang mga hanay para sa mga aliping immortal. Ito pala ang tunay na gamit ng aklat na ito. Hindi ka kakain. Ang pagkain ay ganyan lang naman. Dapat munang humingi ng pahintulot sa Panginoon bago gumalaw ng kubyertos.
Kaysa sa immortal na babae sa katabing bahay na umiiyak pa rin sa matinding pagkalugmok. Mas masarap pa ang pritong kanin na ito kaysa sa pagkain sa mundo ng mga immortal. Naging aliping immortal na nga. Pero nakakakain pa rin ng ganito kasarap. Pritong kanin ng Panginoon. Ang sarap. Napalingon siya nang makita siyang ngumiti. Hindi naman talaga ito immortal na dalaga. Kundi isang ganid sa pagkain. Alam mo ba kung anong meron sa tunog ng kampanang ito? Demontide. Dumarating na ang Demontide. Hindi pa nga madilim ang langit. Maaga pa lang ay sumabog na agad ang Demontide. Tapos na tayo. Kahit ang malakas na kultibador ng immortal ay hindi makakapigil sa Demontide. Siguradong mamamatay tayo. Maglagay muna tayo ng hanay ng muling buhay para makakuha ng espiritong enerhiya. Tapos maglagay ng hanay ng pagtatago para maging di nakikita. Ayos ka lang ba sa utak? Bakit puro pakli mo, mali pa rin ang pwesto? Noon, hindi ka naman ganyan kabobong immortal. Ang ganitong pundasyong konstruksyon ng hanay ng muling buhay. Karaniwang itinatayo sa anong lugar? Hanay ng muling buhay. Kapag dumating ang Demontide, matagal nang natuyo ang espiritong enerhiya ng langit at lupa. Kahit itayo pa, dekorasyon lang din. Sa pangkalahatan, ang mga hanay ng pagtatago ay karaniwang itinatayo sa mga tahanan ng mga immortal. Sa lugar na pinapahingahan ng mga disipulo. Di kama lang pala yon. Pasok sa mga kondisyon ng pagbuo ng hanay. Nasa buhay at kamatayan na tayo. Kumuha ka lang ng ilang pirasong basag na ladrilyo. Akala mo ba mapipigilan mo ang Demontide? Ang ayos ng daloy ng hanay na ito. Talaga bang guhit ng hanay ng muling buhay ito? Impossible. Ang hanay ng pagtatago sa sekta ko ay kasing laki ng isang buong lungsod. Nagawa niya pangang sa sobrang laking lugar. Ay bumuo gamit lang ang tambak ng basurang ladrilyo. Grabe. Itong amo na mukhang basura. Isa palang dalubhasa sa pagbuo ng hanay na antasekta. Ayos na. Panginoon, ang pagkakaayos ng inyong hanay ay talagang umaabot sa ruro. Pero ang hanay ng muling buhay ay patay na hanay. Kailangang may likas na espiritong enerhiya. Bilang panimula para ito ay magising. Ngayon, wala ni kaunting espiritong enerhiya sa labas. Hindi kailangan ang likas na espiritong enerhiya. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Sa mundo ng mga immortal, ang ilang mayayamang mortal ay gumagamit ng hanay ng muling buhay para ikulong ang mga immortal na dalaga. At humiram ng espiritong enerhiya para sa dobleng kultibasyon. Gusto mo na akong paakyatin ngayon. Hindi na aabot ang oras. Huwag na ang dami mong satsat. Sa araw na ito, sa ika-153 taon ng kalendaryo ng demonyo, ginawa niyang mata ng hanay na laman at dugo ang espiritong ugat ng katawan ng tao. At pilit na binaligtad ang mga batas ng langit at lupa, para hilahin palabas ang espiritong enerhiya mula sa mga buhay na tao. Ano ba itong teknik na laban sa langit? Basta manatili ka lang sa kama. Kayang sipsipin ng hanay ang espiritong enerhiya mula sa iyong ugat ng espiritong kahoy. Kung gusto mong mabuhay hanggang ngayong gabi, humiga ka ng maayos at huwag gagalaw. Panginoon. Perpekto. Ito. Sino ba ang makakatiis sa ganitong kaagang oras? Mga walang hiya, buksan ninyo ang pinto. Ano ng mga nakakadiring kalokohan ang dinala ninyo rito? Si Ginoong Chaihu pala. O ay, ang bagong lipat na hampas lupang bata. Heto ang kaunting ayuda para sa inyo. Kapag kinuha mo ang blangkong espiritong bato ng Panginoon ng lungsod, dapat alam mo ang mga patakaran. Bukas, magdala ka ng 3 espiritong batong puno ng espiritong enerhiya. Ituring mo na lang na buwis para sa kaayusan ng lungsod. Kung hindi mo may bibigay, ang buhay mo ang pambayad. Protection fee. Hindi buwis para sa kaayusan ng lungsod yan. Kagabi, wala ni anino ng multo na nakita sa alon ng mga demonyo. Tapos ngayon ka lang maniningil ng buwis. Naintindihan ko na. Buwiset. Ano nang natulala ka pa riyan? Doon tayo sa susunod na bahay. O ay. Hindi halata, ha? May itinatago ka palang napakagandang paninda. Kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang magbayad ng buwis. Ang ganda na to. Kahit sa pinakailalim ng lungsod ng Lingsian, 10 espiritong bato lang ang kinikita sa isang taon. 3 agad ang gusto mo. Ang buwis na to. Sobrang garapal. Hanggat may aliping engkanto. Ang mga basurang ito sa katapusan ng mundo ay walang katumbas na yaman para sa akin. Esan, nakatulog pala ako sa loob ng pormasyon. Nandito pa ang damit ko. Wala pala talaga siyang ginawa. Ang alon ng demonyo kagabi. Mga insekto ba ng mundong demonyo? Kaya. Ikaw, Panginoon, nakaligtas ka talaga sa alon ng demonyo. Napakabobo ng tanong na iyan. Pahintulutan mo akong muling ipakilala ang sarili ko. Dati akong personal na alagad ng pinuno ng sektang Yunling sa kaharian ng mga immortal.
Yun, King. Mula ngayon, handa akong sumunod sa bawat utos mo, Panginoon. Biglang tumaas ng 20 ang katapatan ng aliping engkanto Yun King He, kasalukuyan 50. Ang itinaas sa katapatan ng aliping engkanto ay umabot na sa 50 puntos. Nabuksan ang bihirang titulo. Bagong sibol na banal na diwata. Pasibong epekto ng titulo. Nagbibigay sa Panginoon ng malatag sibol na pagkamagiliw. Pag na-upgrade, maa-unlock ang mapang-akit na diwata. Ang aliping engkanto ay kusang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng Panginoon. Kagabi. Sobrang nakakatakot. Kung hindi kita nakilala, baka noon pa, wala na ako. Manatili ka sa tabi ko. Ipapangako kong di ka tatabla ng kahit anong kasamaan. Habang buhay na kapayapaan, tumaas ng 2 ang katapatan ng aliping engkanto Yun King He. Nasa katabing bahay ang pagsasalukan ng tubig. Ikaw na ang maghugas ng mukha mo. Pagkatapos maghugas, manatili ka lang sa kama. Huwag kang kung saan-saan pupunta. CJ. Linan, Ginoo. Hindi ka pala namatay, ha? Ang ayos mo. Astig ba ang alon ng demonyo kagabi? Huwag mo nang banggitin. Ang mga lintik na ud na iyon. Kinain pati underwear ko. Kasalanan lahat ng aliping engkantong mahina ang katawan na yon. Pagkatapos niyang magbanat ng buto sa akin, pinagbubuo ko siya ng pader. Nanghina ang mga kamay at paa niya. Kaya ang sirang pader na iyon parang tokwa na madaling madurog. Kinain ang mga uod sa ilang kagat. Kagabi, yakap ko siya, nagtago ako sa ulunan ng kama para hintayin na lang ang kamatayan. Pero parang bulag ang uod na iyon. Hindi man lang tayo nakita. Swerte mo at buo ka pang nakaligtas. Siningil ka ba ng proteksyon ni Chai-Hyu, ang hayop na iyon? 3 spirit stone. Panloloko. Hiniling pa niyang 5 sa akin. Namimili lang talaga siya ng bibiktimahin. Paano naman ang iba pang kapitbahay? Kapitbahay. Wala nang natirang kapitbahay. Pagdaan ng Demon Tide kagabi. Kami na lang 2 sa barong-barong na ito ang natitirang humihinga. Tiyak na planado ng hayop na iyon na ubusin ako. Lin Xiao. Patay na rin naman ang mga kapitbahay. Baka, maghanap tayo ng makukuhang gamit. Kapag nahuli tayo, kukunin na lahat ng gwardiya ng lungsod. Ang taas ng trip mo. Ikaw na lang pumunta. May ginagawa pa ako. Ayos na ayos. Akin na ang lahat niyan. Huwag kang magsisi sa huli. Paghalukay sa bunto ng mga patay para sa ilang mumunting barya. Ngayon, hawak ko na ang pinakamahalagang teknolohiya. Panginoon. Ito. Spirit Stone ba ito? Ito ang halaga ng pagpapatulog ko sa iyo sa kama. At iyan din ang tanging trabaho mo sa hinaharap. Kaya pala sa mga mata ng Panginoon. Hindi ako laruan. Binigyan niya ako ng pakiramdam na parang noong nasa sekta pa ako noon. Ang halagang umiiral para lumakas ang sekta. Naiintindihan, King He. Nagkaroon si Yun King He ng matinding pakiramdam ng pagkapabilang. Katapatan panandang pandagdag 5. Kasalukuyan, 43. 4 na dekalidad na Spirit Stone. Isama pa ang kalahating ito. Aabot na ng halos 5 bukas. Mas malakas pa ito kaysa makinang nagpiprint ng pera. Sa loob lang ng isang araw. Kaya pala niyang, lumikha ng napakaraming Spirit Stone mula sa wala. Buksan mo ako ng maaga bukas. Kapag may pera na, kailangan kong magwalda sa pamilihan. A-upgrade natin ang basurang bahay na ito. Sige, Panginoon. Panginoon. Ang tungkulin ng aliping immortal. Ang tungkulin ng aliping immortal. Hindi ako pwedeng tumanggi. Nga pala. Halos nakalimutan na kita. Bukas ng umaga. Bibilhan din kita ng ilang gamit. Para sa akin. Katapatan ni Yun King He panandang pandagdag 5. Kasalukuyan, 40. Bakit hindi pa rin umaabot sa positibo ang katapatan? Panginoon. Bakit parang may kakaibang nangyayari rito? Panginoon. Bumangon ka na. Lalabas na ako. Ikaw na lang dito sa bahay, umupo sa kama. Opo. Panginoon. Gawing tahol siya ng tahol. Gustong matuto ng asong tahol ng Young Master. Bilisan mo. Gusto kong maging aso ko siya. Hindi pwede, Young Master. Hindi mo pa alam gamitin ang slave seal. Baka may mangyaring aksidente. Bababihin ako ng City Lord ng buhay. Regalo ito ng iyong tiyuhin sa ina para sa pagdiriwang ng unang buwan. Ang pag-usad ng spirit root ng kabilang panig ay 79%. Natugunan ang mga kondisyon sa pagpapalaki. Bakit ka na parito, iho? Bumili ng ladrilyo. Bukas, 3 batong espiritu ang ibabayad. May sobra pa siyang pera. Bibili ng ladrilyo.
Mga paninda ni Ginoong Xubin. Isang kahon, isang buong batong espiritu ang halaga. Sapat na ba? CJ, pero huwag mong kalimutan ang 3 batong espiritu bukas. Ako na mismo ang maghahatid sa iyo. Bilisan ninyong dalhin sa loob. Mag-ingat kayo. Pinapahalagahan ni Ginoong Xubin ang review ng mga kliyente. Labis na pinapahalagahan ni Ginoong Xubin si Ginoong Chaihyu. Kayo po ba ang namamahala sa negosyo sa lungsod ng Lingxian? Siyempre naman. Dati ako ang katiwala niya. Kung malaman iyon ng Panginoon, na isinubi mo ang kalahating kahon ng mga batong ladrilyo, ano ang mangyayari? Kalokohan. Kailan ako kailanman nangulimbat, nabawasan ng bigla ang mahigit kalahati ng mga batong ladrilyo. Kalokohan. Paano sila maglalaho na lang ng ganun? Hala! Nasaan ang kalahating kahon ko ng mga batong ladrilyo? Ikaw ang may pakana. Hindi lang ninakaw ang mga batong ladrilyo. Pati ang buwis ng lungsod para sa kaayusan, nilagay mo pa sa bulsa mo. Gusto mo bang mamatay, Ginoong Chaihyu? Mukhang kailangan kong pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod mamayang hapon. Sandali! Magbigay ka ng kondisyon. Ayusin natin ito ng isang bagsakan. Napupusuan ko ang regalo para sa full moon ni Young Master Xubin. Dalhin mo sa akin ang babaeng immortal na nakalila. Ang usapin sa mga batong ladrilyo at sa buwis. Magpapanggap akong walang alam. Basta isang aliping immortal lang. Marami namang aliping immortal sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Mas mabuti nang makasingit ng isa kaysa ako pa ang gumastos. Deal. Pinakamatagal na ngayong gabi dapat maihatid. Pero kung may makalabas na balita tungkol sa buwis ng lungsod. Binabantaan mo ba ako? Pagkatapos kong maibaba ang karga, aasikasuhin ko agad. Panginoon! Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Iyong mga batong ladrilyo na dinala kanina ng mga babaeng immortal. Bakit bigla na lang silang naglaho? Isa itong tagong pormasyon laban sa demonyo. Tagong pormasyon laban sa demonyo. Ang ganitong mga pormasyon ng demonyo ay mga tagong pormasyon na kailangang sundin ang masalimuot na mga tuntunin. Nagagawa rin palang buuin ng buo ng tao kahit sa napakaliit na lugar. Talagang hindi masukat ang lalim. Titingnan mo lang ba akong magbuhat ng mga ladrilyo? Pasensya na po, Panginoon. Itago ang mga batong ladrilyo. Ang gusto ko talaga ay makapangikil ng kaunti kay Chaihyu. Kapag may kasama na ako. Kulang pa ba kayo sa mga batong espiritu, Panginoon? Ngayong kalahating araw lang, nakagawa na ako ng 3 batong espiritu. Hindi batong espiritu ang gusto kong kunin. Kundi aliping immortal. Kailangan pa po ba ninyo ng mas maraming aliping immortal, Panginoon? Kung pwede lang, pakiusap, gawin mo rin pong aliping immortal ng Panginoon ang aking ate senior. Isa siyang babaeng immortal na may water spirit root. Ang halagang kaya niyang likhain para sa inyo. Siguradong mas marami kaysa sa akin. Hindi ako ampunan ng mga aliping immortal. Nagmakaawa ako sa inyo, Panginoon. Alam kong iba ka sa ibang amo ng mga alipin. Kung papayag ang Panginoon, handa akong gawin para sa iyo ang kahit ano ng buong puso. Hindi mo nga alam kung nasaan ang ate senior mo. Bukod pa roon, may mga hinihingi ako sa mga aliping immortal. Kapag may nababagay, hindi mo na kailangang sabihin. Ako rin ay mananatili rito. Ikaw ang gumawa ng mga ito. Ang pagpapanatili sa ate mo ay wala namang silbi sa akin. Ginagawa lang ni Kinghi ang mga ito para manatili ako sa tabi ng Panginoon. Para lang manatili ako sa tabi ng Panginoon. At para makapagpasalamat man lang ako sa pagkaing binibigay mo sa akin. Hoy, bata, hoy. Dinala ko na sila para sa iyo. Hindi nakapagtataka na gusto mo siya. Napakagandang paninda. Noong palihim akong lumabas, halos hindi ko napigilan ang sarili ko. Tandaan mo ang pinangako mo sa akin. Esan. Mula ngayon, ikaw ay magiging aliping immortal ko. Opo. Panginoon, itali si Mutinglan bilang aliping immortal. Henyo ng water spirit root. Progreso ng spirit root, 79%. Kalagayan, gitnang yugto ng Huashen, humihina na. Katapatan, 150. Grabe. Paunang katapatan na 150. Sa mga sekta ng mundong immortal.
Natural siyang garantiya ng lakas sa labanan. Sa ilalim ng kanyang pampalakas, ay makapagpapakita ng lakas na lagpas sa karaniwan. Isa na namang support type. Magagamit man ang mga kakayahan. Pero ang kailangan ko ngayon ay lakas sa labanan. Dahil ang Panginoon ay may ikalawang aliping immortal. Nabuksan ang batis ng diwang immortal. Isang mainit na batis na sumisipsip ng espiritual na ki. Kapag ang Panginoon at ang aliping immortal ay sabay na nagbabadrito. Sa maikling panahon, maaari nitong maibalik ng kaunti ang humihinang lakas ng aliping immortal. Nagpugay po ako, Panginoon. Kakasanay ko lang sa likas na suwail na si Yun King. Sa ganito kapasunod na aliping immortal. Kaya parang hindi ako sanay. Ako si Lin Heng. Tumayo ka na. Nasa tabi lang ang bahay ko. Kung ikukumpara sa mga impyernong lugar na nakakasira ng ulo, ang Panginoon ng mahirap na distrito na ito ay parang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Nakatulog ka na agad. Panginoon, Panginoon, saan po ang lugar para uminom ng tubig? Nandoon, sa kusina. Panginoon, pakiinom po ng tubig. Kailan ko ba sinabi na iinom ako ng tubig? Pero buong hapon akong nasa bakuran ngayon. Talagang nauuhaw ako. Hindi mo na kailangang tumayo sa gilid. Kung gusto mong uminom ng tubig, kumuha ka na lang. Maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon. Isang lagok lang ng tubig, tataas na ang katapatan. Masyado namang mababa ang hiling na iyan, di ba? Panginoon, sa bahay ninyo, kayo at ang asawa ninyo, isang kama lang ba? Magdadagdag pa ako mamaya. Wala akong asawa. Kagaya mo siya. Aliping immortal ko rin siya. Aliping immortal. Pinapayagan palang matulog sa kama ang aliping immortal. Hindi lang siya ang matutulog sa kama. Ngayong gabi, sa kama lang na ito ka matutulog. Pwede rin akong matulog sa kama. Siyempre, isang kama lang ito. Gusto ko ring matulog dito. Sa tabi ko, pantay-pantay ang lahat dito. Panginoon, talaga po kayo ay pinakamabuting Panginoon ng mga alipin. Tumayo ka na, maghilamos ka na at magpahinga ng maaga. Susundin ni Tinglan ang lahat ng ipag-uutos ng Panginoon. Kasama na ang nagastos ngayon. Ngayong araw, mahigit 6 na batong espiritual ang kabuang na ibigay ni Yun King. Halos puno na rin ang ikapitong batong kristal. Simula bukas, makakagawa ito ng higit sa 10 espiritong bato sa isang araw. Halos mas malaki pa ito sa kita ng karaniwang mamamayan sa loob ng isang taon. Pagod na ako. Matulog ka ng maaga. Bukas, kailangan mo pa rin akong tulungan sa trabaho. Naintindihan ko na, ate sa pag-aaral. Ikaw, alipin ka rin ba ng Panginoon? Ikaw nga ba talaga? Ang ganda naman. Kahapon, nakiusap pa ako sa Panginoon na kukupin ka. Hindi ko akalaing talagang darating ka. Panginoon! Gising ka na. Ang panimulang katapatan ay 150. Ang husay mong magsilbi parang dumadaloy na tubig. Salamat, Panginoon. Hindi ko akalaing talagang ang kinupok mo si ate. Kaya pala, siya ba ang ate mo? Salamat, Panginoon. Ang katapatan ni Aliping Engkanto Yun King ay -10. Ang katapatan ni Aliping Engkanto mo Tinglan ay 180. Nagkakilala na ang magkapatid na disipulo. Umaangat din ng kaunti ang katapatan. Panginoon, sinabi na sa akin lahat ni Kingi kanina. Talagang ang maawain at mabuti kayong Panginoon. Parang sinabi mo kagabi. Na ngayong araw ay gagawa ako para sa inyo. Pumunta ka sa likod ng bahay ko at maghukay ka ng isang hukay. Mga kalahati lang ng laki ng kusina. Ang lalim ay mga kalahati ng taas ko. Kailangan iyan para mabuo ang bukal ng espiritu. Opo, Panginoon. Panginoon. Sasama na rin ako. Hindi mo na kailangan pang pakialaman. Manatili ka sa kama at sumipsip ng enerhiya mula sa mga espiritong bato. Iyon lang ang buong gawain mo. Kung walang pahintulot ko, bawal kang bumangon sa kama. Panginoon, pagbagsak ng mundo ng mga immortal, ang mga lalaking kultibador ay naging murang kargador na lang. Sa pagpapalawak ng ganito kalaking lugar, kahit isang espiritong bato hindi pa nga naubos. Ikaw na bata ka, sinimulan mo nang magpatayo ng bahay. Napakarami ng aliping engkanto. Hindi na sapat ang espasyo. Ang talino at diskarte mo rin pala, ha? Nga pala, iho. Kumusta ang aliping engkantang nakalilang damit kahapon? Kahapon pa lang, nag-init na ako sa nakita ko. Nasaan siya? Hindi mo ba siya mailabas para matingnan ko? Hindi mo naman siya napatay, ha? Ginoong Chai Hugh. Parang gustong-gusto mong pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod para magsaa, ah. Ayoko. Tama. Matagal ng ilang araw na hindi nakikita si Xia Feng. Buksan mo ang pinto, Xia Feng. Buksan mo ang pinto, Lintik. Ngayon na ang bayad sa buwis sa lungsod. Ginoong Chai Hugh. Maaga pang umalis ang Panginoon kanina. Lumabas na naman. Hindi kaya ayaw niyang magbigay ng espiritong bato. Sabihin mo sa Panginoon mo.
Bukas ng umaga, babalik pa ako. Kung hindi siya magbibigay ng espiritong bato, gigibain ko ang bahay niya. At ikaw naman. Dadalhin din kita at pagbubuntungan kita ng husto. Lin Xiao. Xia Feng. Bakit hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw? Bakit amoy lupa ka? May malaking ginagawa ako. Sa 2 araw na ito, nasa ilalim lang ako. Sabi pa nga ng asawa ko, may nadagdag daw na dating panlalaki sa akin. Sa mundong ito, para mapalugod ang Panginoon kahit mga aliping immortal. Ang dami mo talagang nasasabi. Bakit ka napunta sa ilalim? Halika, Lin Xiao. May ipapakita ako sa iyo na maganda. Halaman na nababalutan ng espiritong enerhiya. Halos naglaho na ito matapos ang alon ng mga demonyo. Tanging yaong malapit sa pinagmumula ng espiritong enerhiya. Sa malalalim na ugat ng minahan lang pwedeng tumubo. Kung dalhin itong gamot sa lungsod para ibenta, siguradong napakamahal. Saan mo nakuha iyan? At tingnan mo ang kintab nito. Kakapitas lang nito. Nasa likod bahay lang ni Lao Zhang. Hindi ba pumunta ako sa bahay niya para maghalungkat ng mga espiritong bato? Ang ending, may napulot akong isang pirasong papel. Nakasulat doon na may bagay sa libingan ng mga ninuno sa likod bahay nila. Kaya naghukay ako roon ng 2 buong araw. Kaya pala, ikaw ba ang bumiyak ng libingan ng mga ninuno nila? Lin Xiao, mukhang magaan ang loob natin sa isa't isa. Sa iyo na ang halamang gamot na ito. Huwag mo itong maliitin. Sabi raw kapag kinain mo ito, napaka-epektibo nito sa bahaging iyon. Sandali. Nainteresado ka na ba, Lin Xiao? Ang sabi mo kanina, sa ilalim noon, marami pang ganitong halamang gamot. Sige na nga, Lin Xiao. Hindi ko na itatago sa iyo. Pagkatapos kong maghukay pababa mula sa libingan ng mga ninuno ni Lao Zhang, nakahukay ako ng isang lagusan. Totoo ngang maraming halamang gamot doon. Pero ano? Pero parang sa loob, may narinig akong ungol ng mga halimaw. Pero totoo, maraming halamang gamot doon. Hindi kita niloloko. Bakit hindi tayo mag-isip ng paraan ng magkasama? Tahimik nating mailabas ang mga halamang gamot na iyon. Kung magtagumpay tayo, aasenso tayo ng todo. Sa tingin mo kapag ang mga halimaw ay nagnakaw tayo ng halamang gamot sa mismong ilalim ng mga mata nila. Gaano kaliit ang sansang hindi tayo mahuli? Ito, kapag natuklasan tayo ng mga halimaw. Gaano pa ba kaliit ang sansang makabalik tayong buhay? Walang sansa. Buti na lang, may naisama na akong 2 piraso kanina. Bukas, magtatanong tayo ng presyo sa pamilihan. Baka makabili pa tayo ng isang malaking sekta. Nadikalidad na gamit para lang maglibang. Tara na, Lin Xiao. Ituring mo na lang na regalong galing sa akin ang halamang gamot na iyon. Kaibigan pa rin pala itong matabang ito. Sa ngayon, hindi ko nga basta-basta maglalakas loob bumaba sa lagusan. Pero kung may kasama na akong nasa kalagitnaang yugto ng Huashen, at isa pang Diyosa na nasa huling yugto ng Yuaning, kailangan ko nang iangat agad ang aking lakas sa labanan. Nakahukay na po ako, Panginoon. Sumunod kayong lahat sa akin. Pasok ang mga kondisyon para sa pagbuo ng pormasyon ng bukal ng espiritu. Itutuloy ba ang pagbuo ng pormasyon? Dalhan mo ako ng ilang ladrilyo. Bunso, Panginoon, ano po ito? Ang Panginoon ay isang makapangyarihang tagabuo ng pormasyon. Ang alon ng mga demonyo noong mga nakaraang araw ay nalutas ng Panginoon sa pamamagitan ng pormasyong pampanumbalik ng espiritu at ng pormasyong panlaban sa demonyo. Tagabuo ng pormasyon. Pero ngayon, wala ng espiritong enerhiya. Ang pormasyong pampanumbalik ng espiritu ay kaya lang magtipo ng espiritong enerhiya. Pero iba ang pormasyon ng Panginoon. Binago nito ang pormasyon. Kaya nitong lumikha ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng aking ugat ng espiritu ng kahoy. Ang mga batong espiritu sa ilalim ng kama ay galing lang dito. Nagmumula ba sa wala ang espiritual na enerhiya? Kahit ang demonyong leon na siksubin at ang Panginoon ng lungsod ay hindi kayang gawin ito. Pero itong dukhang Panginoon sa squatter ay nagawa pa ng ganito kadali. Ang pormasyon ng muling pagbuhay ng Panginoon. Isang puwang lang ng kama ang ginamit. Hindi kaya ang antas ng pormasyon ng Panginoon ay umabot na sa mataas na antas o mas mataas pa kahit antas maestro na. Sa mundo ng mga Diyos at immortal, ang ganitong antas ng maestro ay may sarili ng sekta. At kahit ang mga pinuno ng malalaking sekta ay hindi pa siguradong mapapapunta mo. Hindi nakapagtataka na palaging mataas ang tingin ng ate. Sa Panginoon, puno talaga ng paggalang ang tingin niya. Bukal ng espiritu. Ito ay dating gamit ng malalaking sekta sa mundo ng mga immortal. Bilang napakataas na pormasyon para sa pagsasanay ng mga pangunahing disipulo. Wala ni katiting na karapatan ang sekta naming Yunling na magmay-ari niyan. Pero naitayo ito ng Panginoon ng basta na lang. Tinglan! Narito! Magpahinga ka muna sa labas. Opo, Panginoon. Panginoon! Kung gayon, ako na. Ikaw na ang
Maligo. Pumunta ka na. Ang mabait mong alipin. Kahit ganoon. Napakalambing pa rin niya. Napakasagrado ba ng bukal na ito? Ito ang bukal ng espiritu. Bukal ng espiritu. Pasensya na, Panginoon. Katapatan +1. Ha! Panginoon! May matigas bang bagay ba sa loob ng bukal na ito? Ay! Katatapos lang linisin. Baka hindi pa nalilinis ng husto. Pero wala na ngayon. Tawagin mo ang ate mo. At saka magdala ng 2 batong espiritu rito. Opo, Panginoon. Panginoon, narinig ni Kinghe na isa kayong taong nagkakaloob ng kalayaan at pagkakapantay-pantay sa mga aliping espiritu. Noon, may pagdududa pa ako. Pero ngayon, lubos nang naniniwala si Tinglan at wala na siyang pagdududa. Bata pa si Kinghe. At hindi pa masyadong marunong sa mga bagay-bagay. Kaya pakiusap, Panginoon, pahintulutan ninyo si Tinglan na kayo ang paliguan. At linisin ang dumi sa inyong katawan. Alaynan, pagkatapos maligo. Dapat na tayong bumaba at mag-imbestiga. Panginoon, naiintindihan ko ang ibig ninyong sabihin. Panginoon, hindi ba masyadong madiin ang ginawa ni Tinglan kanina? Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ninyong pupunta tayo sa ibaba para mag-imbestiga? Ang ibig ko pong sabihin ay sa ilalim ng puntod ng pamilya ng kapitbahay sa kabila ng pader. Ibabad mo muna at damhin mo ito. Ang bukal na ito ay makakatulong sa inyo na makabawi ng kaunti ang tuyong ugat ng espiritu. Totoo ba? CJ, tumayo ka na. King. Pumasok ka. Panginoon. Halika. Subukan mo ang teknik na immortal doon sa tuyong puno. Teknik na immortal. Panginoon. Matagal lang tuyo ang ugat ng espiritu namin. Pwede naman. Ang himalang bukal ng Panginoon. Ramdam ko na may senyales nga ng pagbangon ang ugat na espiritual. Talaga. Subukan mo muna. CJ. Ako muna. Esan. Susubukan ko rin. Ang galing, Lin Xiao. Ang payat mo na, parang mahina ka pa nga. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang lakas mo sa labanan ngayong gabi. Nga. Sa puntong ito, dapat sumabak na rin ang matandang ito. Kumusta ang pakiramdam? Medyo bumuti na nga, pero malayo pa rin ang lakas nito sa dati. Malayo pa. Esan. Sa ngayon, hanggang dito pa lang ang kaya nitong ibalik. At saka, parang ang immortal art na pinapatakbo ng espiritual na enerhiya na ito. Hindi talaga magawang makontrol ng ayon sa gusto. Totoo nga. Kasi ako ang may kontrol. Ikaw, Panginoon. Loyalty ni Immortal Slave yun King +1. Kasalukuyan ay -4. Loyalty ni Immortal Slave mo Tinglan +1. Kasalukuyan ay 181. Salamat, Panginoon. Sa Demon Realm, walang insekto. Ang baho naman. Dito na siguro iyon. Panginoon, mauuna ako para magbukas ng daan. Kinghe, manatili ka sa tabi ng Panginoon. CJ. Si Kinghe ang magpoprotekta sa iyo. Parang may napakabanal na espiritual na enerhiya sa loob. Panginoon. Ang mungkahi ko ay bumalik tayo. Sa mas malalim na bahagi rito. Baka may malakas na halimaw sa loob. Naramdaman mo ba? Bagamat medyo nakabawi kami ni Kinghe. Pero ang ganitong halimaw, ang lakas namin ngayon ay hindi pa rin sapat. Kung gayon, bumalik na tayo. Hindi ba dapat palakihin din natin ng kaunti ang kama? Anong nangyayari? Oy! Nakalimutan mo na nga ang araw. Oy! Lin Xiao, noong nakaraang gabi, grabe ang laban mo. Kaya mo pa bang gumising ng maaga? Nagising lang ako sa ingay. Ano ang nangyayari doon? Bagong taon na ba? Halos ganoon na nga.
Ngayon ay ang malaking pagdiriwang sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Lingsian na inihanda ng mansyon ng pinuno ng lungsod. Ang mga tao sa buong lungsod, halos lahat ay nasa pagdiriwang doon. Sobrang dagsa, dahil lang sa bagay na ito. Kahit ang matandang ito ay ipinagpalit ang mga halamang espiritual. Kapalit ng napakalaking supot ng mga batong espiritual. Pero sa palengke, wala akong makuhang kahit isang mataas na uri na immortal slave. Ano ang kinalaman niyan sa immortal slave? Magdaos ng event. Bukod dito, sa pagdiriwang na ito ay may mga pagtatanghal na may kinalaman sa immortal slave. Ang mga nakakuha ng mataas na pwesto sa event ay maaari ring makakuha ng mga immortal slave na iginagawad ng mansyon ng pinuno ng lungsod. Kaya ang mansyon ng pinuno ng lungsod at ang mga tao ni Xubin ang siyang sumunggab sa lahat ng magagandang uri ng immortal slave. Tama. Sabi nga, sa mga immortal slave na ipamimigay sa pagkakataong ito, may isa pang premium na galing sa isang sinaunang sekta, na espesyal na ipinadala mula sa kabisera ng kaharian. Noong dumaan ako kanina, narinig ko na aabot ng 7 buong araw ang pagdiriwang na ito. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Katatapos lang nilang malampasan ang alon ng demonyo. Nagkaproblema ang kabuhayan at ang loob ng mga tao sa lungsod ng Lingsian. Huwag na nating gawing ingrande pa ito. Saka may kasamang napakalaking gantimpala. Ang mga lumang aso na iyon, ang mga maharlika at mga opisyal. Natatakot din na makapukaw ng galit ng madla. Tingnan mo. Lumabas na ang lintik na City Lord. Ang ipinapakita ngayon sa lahat ay ang hanay ng aming mga aliping immortal sa lungsod ng Lingsian. Ang mga mukha ng mga aliping immortal na ito. Parang may mali, hindi ba? Siyempre, may mali nga. Ang mga batang iyon, hindi pa umaabot sa gulang para lagyan ng tatak ng aliping. At ang mga aliping immortal sa ibaba nila, ay lahat kinuha ng sapilitan ng walang pahintulot ng kanilang mga Panginoon. Nahinila rito ng sapilitan. Tingnan mo, ang saya ng mga mukha ng mga aliping immortal na ito, ha? Nakikita mo ba yung aliping immortal sa kaliwa? Kapitbahay ko iyon. Kagabi lang, siya at yung lintik kong kapitbahay ay nag-ingay ng todo. Ngayon, hindi ko siya palalampasin. Bumalik na ang Panginoon. Esan, pumunta ka at linisin mo ang paligid ng bukal ng espiritong immortal. Opo. Pasensya na po, Panginoon. Wala po akong ibang ibig sabihin. Masaya lang po ako na hindi ako napunta sa mga kamay nila. Basta gawin ninyo ng maayos ang mga ipinagkakatiwala kong gawain sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Totoo po ba, Panginoon? Alipin yun kingi katapatan +1, ngayon ay -3. Ang kondisyon ay, gawin ninyong maayos ang trabahong ibinibigay ko sa inyo. Naiintindihan ko na, ang trabaho ni King He ay kumita ng mas maraming spirit stones para sa Panginoon. Napakaunawa niya talaga. Pero ang kailangan ko na aliping immortal ay iyong mga tulad niyon, King He, na mabilis matuto. May kailangan ka ba? Wala po, Panginoon. Gusto ko lang matutunan ang pagluluto ninyo, Panginoon. Hindi pwedeng araw-araw ay kayo pa ang naghahanda ng pagkain. CJ, pagbalik ko, susulatan kita ng resipe. Opo, Panginoon. Ang trabahong gaya ng paghiwa ng gulay. Kaya ko na pala noon pa. Mutinglan katapatan +1. Mukhang ang mga inaasahang pangyayari ay naging nakasanayan na. Kapag napupunan ang loob ng tao, tumataas din ang hangganan ng kanyang kasiyahan. Ganyan talaga ang likas ng tao. Ang mga immortal na dalaga na hindi gumagamit ng espiritual na sining sa away, ang saya niya, ha? Grabe, umabot na sa hatakan ng buhok. Panginoon, iyan ang pangunahing aktibidad na ginaganap bawat taon sa pagdiriwang ng lungsod ng Lingsian. Aktibidad. Esan, ang pangunahing nilalaman ng aktibidad ay pagpagupitin ang mga aliping immortal na nawala ng mga espiritual na sining na bugbugan muna sa isa't isa. Tapos unlad na ang susunod na round. Parang dating sabong lang ito sa lansangan. Ang kaibahan lang ay, mga aliping immortal na ang pinalit sa mga manlalaban. Pero ano ba ang saysay ng paggawa nito? Ate, tingnan mo lang ang sigawan ng mga tao at maiintindihan mo na. Kahit saan man sila bumagsak. Lahat sila ay natutuwang panoorin kung paano inilalabas ng mga bisita ang sama ng loob nila sa pamamagitan ng mga aliping immortal. Para lang maglibang. Iyan ang dahilan kung bakit umiiral ang mga aliping immortal. Boss, may maliit na burol sa tabi ng lugar mo. Hindi masyadong madali palawakin, ha? Baka gusto ninyong tingnan. Panginoon, aalis na ako. Noon, sa sekta. May alam ako sa ilang gawaing konstruksyon. Ay naku. Sino ito? Hindi kaya ako nagkakamali. Binibining tinglan. Mula noong huling nagkita tayo sa sektang Yunling. Matagal na tayong hindi nagkikita. Sino ba ang may boses na parang bating? Titingnan ko. Ay. Naging aliping immortal ka na, may ere ka pa. Tingnan mo nga. Narito na ang amo mo.
Pasensya na po, Panginoon. Kilala ninyo ang isa't isa. Noon sa mundo ng mga immortal, anak siya ng isang elder sa sektang Yunling. Noon, niligawan niya ako noon. Pero dahil tinanggihan ko siya, lagi niya itong ikinimkim sa puso. Oh, dahil alam ko na hindi ako ang una niyang niligawan. Sino? King. Siyempre. Tinanggihan din siya ni King He. Hindi siya kailanman interesado sa pag-ibig. At alam nating lahat na hindi lang kaming dalawa ang niligawan niya. Sadyang wild kung umasta ang panliligaw niya sa amin. Kamusta? Ano ba ang kuda mo dyan? Boss, hindi masyadong maganda ang pakikitungo sa amin ng aliping immortal mo. Sobra ang naging epekto nito sa progreso ng aming proyekto. Iminumungkahi kung ayusin mo siya ng maigi. Hindi alam ng babaeng ito ang lugar niya. Kami na mga hirap na manggagawa. Ang laki ng ginastos mong spirit stone para kunin siya. Tama ang sinabi mo. Gumastos ako ng spirit stone para kunin kayo rito para magtrabaho. Pero ngayon, wala ka namang ginagawa. Pero, ano? Kailangan ko pa bang puntahan ang tagapamahala mo? Para ako mismo ang magsabi na palitan ka. Saka ka lang ba aalis? Kamusta? Hintayin mo ako. Salamat, Panginoon. Aliping immortal mo tinglan, katapatan panandang pandagdag 5, kasalukuyan 187. Magtrabaho ka ng maigi. Maghanap tayo ng oras ngayon para palakihin din ang kama. Sige, Panginoon. Pero talagang masalimuot ang lupain dito. Kailangan ko ng ilang papel. Pumunta ka lang sa loob at kunin mo. Ate, yung nasa labas kanina ay si Chuzai. Siya. Pero wala na iyon ngayon. Napagsabihan na siya ng Panginoon. Panginoon. Pinagalitan mo ba si Chuzihe? Nakita ng Panginoon na inaapi ako ni Chuzihe. Kaya, una na akong magtatrabaho. Aliping immortal yun King He, katapatan positibo 1-0, ngayon ay 3. Lang Xianzi, otomatikong pinupunan ang mga kristal ng amo ng espiritong lakas. Sa ngayon, 10 espiritong lakas ang nadadagdag bawat araw. Nadagdagan ng 5 ang epekto ng kasamang dalagang immortal sa labanan. Naabot na sa 50 puntos ang katapatan ng aliping immortal. Ang titulong Mingya Oxian ay na-upgrade na sa mas mapang-akit na dalagang immortal. Ang dalagang immortal na dati ay walang pakialam sa pag-ibig. Pagkatapos ng mga pinagdaanan, hindi lang natutong mag-enjoy dito, kundi marunong na ring manghingi ng kusa. 1 beses sa 1 araw. Ang amo ng aliping immortal ay maaaring pansamantalang itakda ang 6 na pagnanasa. Sa tingin ni King He, ang Panginoon ang pinakamapagkakatiwalaang lalaki. Buwisit. Si Mutinglan ba iyon? Gaya nga ng inaasahan, pareho siyang asal ng walang utang na loob na si Yun King He. Noon, may sandigan pa siya sa pinuno ng sektang Yunling. Ngayon, nakahanap pa siya ng batang galing sa maralitang kubol. Ginoong Xubin. Pakiantala po. Pakiantala po. Ang mga hinayupak na ito hindi marunong mag-enjoy. Hindi ba mas maganda nga ang magkaroon ng alilang diwata? Lin Xiao, huwag ka nang tumayo dyan. Bumalik ka na at magtago agad. Ano naman ang pagtataguan ko? Hindi mo ba alam na napikon mo si Ginoong Xubin? Kahit magtago ka sa bahay, hindi rin ubra. O kaya magkubli ka muna sa libingan ng angkan ni Lao Xiang para umiwas sa gulo. Sandali! Ang tinutukoy mo ba ay si Xubin, ang halimaw na leon? Kailan ko siya inaway? Hindi, Lin Xiao. Ang reaksyon mo na iyan. Ikaw ba ang tinutukoy niya? Maliwanag kong narinig na sinabi nung tao kay Chai Hu na galing iyon sa maralitang kubol. Nasa tabi lang ako noon. Kung gusto ninyo akong hulihin, noon pa sana ninyo ako dinakip. Buwisit. Lin Xiao, bahala ka na sa sarili mo. Mamaya, darating ang aming Young Master Xubin. Kung totoo ang gaya ng sabi mo, na nakakita ka ng isang diwata, na tiyak na magugustuhan ni Young Master Xubin. Malaking ambag na rin yan sa iyo. Hehe, ako rin naman. Ay sumunod lang kay Chai Hu nang madiskubre ko ito. Kasama ng mga Ginoo na tuklasan namin ito. Kasama rin siyempre ang iginawad ng mga batong espiritu. At may bahagi si Ginoong Chai Hu. Ang talas mo rin pala, boss. Hindi ka ba nagtago, bata? Mukhang hindi mo pa alam ang balita. Hindi pa ba masakit ang mukha mo? Bata, kasama ako ni Ginoong Chai Hu pumunta rito. At nasa utos din kami ni Ginoong Xubin. Na magsabi ako sa iyo. Ano raw ang sinabi niya? Sinabi raw niya ano? Ha? Hindi ba ito si Mutinglan ang diwata? Panginoon! Bakit ka lumalabas? Baka istorbohin ka niya, Panginoon. Ay, naku. Diwata Tinglan. Bakit ka pa nandito, Panginoon? Hindi rin ako natatakot sabihin sa iyo. Hindi na siya ang magiging Panginoon mo agad. Ha? Tinawag ako rito ni Ginoong Xubin. Para lang maibalik siya. At maging alila ni Young Master Xubin. Mahal na Diwata Tinglan. Ang anak ni Ginoong Xubin ay napamahal sa iyo. Kapag naging alila ka ni Young Master Xubin, huwag mong kalimutang magpasalamat sa akin ng maigi. Ha? Hindi ka pa rin naniniwala. Ginoong Chai Hu.
Ang taong ito, hindi umiiyak hanggat di nakakakita ng kabaong. Ibigkis na natin gayon ang alilang diwata niya kay Young Master Xubin. Itatali kita, loko ka. Tanga! Gusto mo yatang mapahamak ako ng tuluyan. Hindi, Ginoong Chaihu. Ang alilang diwata na ito ay talagang dekalidad. Noon sa mundo ng mga immortal, siya rin ay isang tunay na pambihira. Kung noon ay maganda ang pinanggalingan niya. Ngayon, isa na lang siyang segunda mano. Hindi mo ba nakita na may amo na siya? Paano nangyari ito? Ginoong Chaihu. Hindi ba sinabi na natin noon na ang lolo mo? Ginoong Chaihu. Kaya pala, ikaw ang may pakana ng bagay na ito. Ako? Hindi. Buwisit. Siyempre, itong sumpang hamak na trabahador ang may gawa. Gusto niyang sumipsip kay Xubin. Pero ang taong ito ang gumulo sa kapayapaan ng ating komunidad dito. Pero bilang tagapamahala ka, huwag mo ring patayin ang tao. May sukatan ako para rito. Itaas mo ang ulo mo. Mabuting Panginoon. Nagamit na ang talent ng titulong mapangakit na Diyosa. Napiling target ang aliping diwata na si Mutinglan. 6 na pagnanasa na pagpili. Paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, pandama, kalooban. Naitakda na para sa aliping diwata na si Mutinglan ang 6 na pagnanasa, kalooban. Upang matamo ng aliping diwata ang nais ng Panginoon. Ang kasiyahan at pagtugon sa antas ng damdamin. Napagod ka ngayong araw. Magpahinga ka na. Sabay mong tawagin si King dito. CJ. Sige po, Panginoon. Panginoon. Ang batis ng mga immortal na ito. Masyado bang malaki ang kakainin nitong Spirit Stone? Hindi kaunti ang konsumo. Pero ayos lang. Sa ngayon, mas marami ang Spirit Stone na nalilikha mo araw-araw kaysa sa nagagastos. Pero trabaho ko naman talaga ito. May naiisip ka ba? Panginoon, baka matulungan kitang kumita pa ng mas maraming Spirit Stone. Ha! Ang malaking pista sa lungsod ng Lingxian. Kung mapapanalunan natin ang lahat ng aliping diwata, makakapag-ipon iyon ng Spirit Stone para sa Panginoon. Araw-araw binibigyan ng Panginoon si ate ng karapatang magbabad sa batis ng mga immortal. Bagamat hindi nito lubos na maibabalik ang dating lakas. Pero hindi naman dapat mahirap manalo. Pero ang mga ganoong aktibidad ay para lang talaga sa libangan. Panginoon, ikaw. Talagang napakabuti mo. Tayo na. Panahon ng magpahinga. Panginoon. Panginoon. Lilinis muna ako ng nabasang paligid dito. Pasensya na, Panginoon. Maghugas muna ako ng mga damit. Pasensya na, Panginoon. Maghugas muna ako ng mga damit. Katapatan ni Mutinglan bilang aliping diwata plus 40. Kasalukuyan ay 227. Nadagdagan ng 50 ang katapatan ni Mutinglan bilang aliping diwata. Nabuksan ang bagong titulo ng aliping diwata. Dalagang magsasaka. Sinasabi siyang ina ng pagsasaka sa daigdig ng mga immortal. Sa pagdidilig niya, napapabuhay niya ang lahat ng bagay. Bilang Panginoon ng mga alipin, na-unlock ang espesyal na hanay, bukirin ng espiritu ng mga immortal. Ang bukirin ng espiritu ay pwedeng. Ang antas ng mga halamang espiritual na pwedeng itanim ay tumataas kasabay ng pagtaas ng katapatan ng alipin. Kasalukuyang antas ng pag-unlock, katamtamang halamang espiritual. Kaya bang bumalik sa buhay ang patay? Kahit sa mga halamang espiritual lang. Ang pinakamunting epekto. Mukhang bukas, kailangan ko ring planuhin ang mga gawain sa pagsasaka. Natutulog na ba si King He? Alaynan. Siguro ay natulog na. Panginoon. Talagang napahiya ako kanina. Naalala ni Tinglan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nauwi siya sa mga guni-guni tungkol doon. Masaya. Kung ang Panginoon. Matutuwa si Tinglan. Wala itong kinalaman sa tatak ng alipin. Naiintindihan ko na. Kung ganoon. Totoo ba ang sinasabi ng Panginoon? Ang aliping immortal ay maaari ring magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Totoo. Kung pantay lang naman ang usapan. Panginoon. Bakit hindi mo pa ito kailanman binanggit? May sarili akong ritmo. Kapag sakto ang timpla ng ritmo, natural lang na mababanggit ko. Halimbawa, ang takbo ngayon ay hindi naman masama. Pero sayang. Sayang at ngayon, hindi na isang Diyosa si Tinglan. Kaya baka hindi na kayanin ang katawan niya.
Kung ganoon, magpahinga ka muna ng maayos. Sakto, kailangan ko ang lakas mo bukas. Kasama rin ba sa ritmo ng Panginoon ang bukas? Hindi. Ang ritmo bukas ay pagbubungkal ng lupa. Panginoon. Ang nasa kandungan pala ni ate. Panginoon. Paghugas ng mukha. Ang trabaho ng pag-abot ng tubig at tuwalya sa araw-araw ay kay Mutinglan, hindi ba? Hindi ba kay Mutinglan ang trabahong iyan? Bakit siya ang nauna ngayon? Hindi nag-trigger ang tatak ng alipin. Ibig sabihin, wala siyang binabalak na masama. Kaya ba ang nangyari kagabi? Ang nagpasibol sa likas niyang pagkadalagang makalangit. Panginoon. Handa na ang almusal. Ayos naman. Sa pagluluto, si Tinglan pa rin ang may tunay na galing. Ang formasyong pampanumbalik at ang pananggalang na formasyon laban sa demonyo, mas maliit mas mabuti. Pero ang laki ng lupang espiritual na pananim ng mga immortal. Ang magtatakda ng dami ng espiritong halamang aanihin sa hinaharap. Sayang, hindi bagay ang lupa ng sirang bakuran na ito. Hindi ito pasok sa kondisyon para maglatag ng formasyon. Lin Xiao, maaga ka na naman. Nanalo ka ba kagabi? Sa itsura mo ngayon. Sigurado ka bang nanalo ka? Dahil nanalo ako. Kaya ako nag-iisip. Lin Xiao, sabihin mo nga. Ano ba talaga ang saysay ng buhay? Mukhang ang aliping immortal ng opisyal kagabi. Ang diretsong nagpa-sage mode sa kanya. Tama pala, siya Xiao. Alam mo ba kung saan may lupang kailangan para sa pagtatanim? Pagtatanim. Ako ang tinatanong mo. Akala mo di ako gising. Tanungin mo na lang ang taong mahilig tumakbo-takbo sa kapitbahay kung paano magtanim. Nababaliw na talaga ako. Panginoon. Lin Xiao, ikaw, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang aliping immortal? Panginoon. Ito ang tubig para sa paghugas ng bigas. Kaya ko rin gawin ang kayang gawin ni ate. Hindi pwedeng ang Panginoon ay si ate lang ang kinukonsinti. Dalawa pa rin ba sila? Ang malaking premyo kagabi. Kumpara sa dalawang ito sa tabi ni Lin Xiao. Parang mga babae sa nayon lang. May dala pa nga sila ng sinaunang makalangit na aura. Wala nang hustisya ang langit. Umuwi ka muna. Huwag mong kalimutang gawin ang trabaho mo. Siya Xiao, may kaunti pa akong aasikasuhin dito. Hindi na kita iiwan pa. CJ, kaya pala noong araw na iyon. Panginoon, saan gagawin ang trabaho sa pagbubungkal ng lupa ngayon? Hindi masyadong bagay ang lupa sa bakuran. Hintay lang, pupunta muna ako sa pamilihan. Tingnan ko kung may negosyanteng nagbebenta ng lupa. Hindi bagay. Panginoon, ano ba ang itatanim? Baka sakali, alam ko kung saan may meron. Espiritong halamang gamot. Espiritong halamang gamot. Magtatanim ng espiritong halamang gamot sa mundong halos ubos na ang espiritong enerhiya. Pero kung ang Panginoon ang may gusto niyan. Parang wala ring imposible. Binata, tingnan mo. Kahapon, binugbog siya ni Chaihu. Hindi ko talaga maintindihan. Kahit si Mutinglan ay naging aliping diwata ni Lin Heng. Di kalidad pa rin iyon. Siya ba? Pero hindi ba siya ang diwatang ibinigay sa akin ng tiyo ko? Nga. Hanggang ngayon, nasa aking mansyon pa rin siya. Ilang beses ko na siyang gustong pasabaying tumahol na parang aso. Pero hindi pumayag sina Chaihu. Sigurado ka? Sa tingin mo, kaya ka ba niyang lokohin? Sumama ka sa akin pabalik sa mansyon. Sulyapan mo lang at malalaman mo na. Ano ang nangyayari? Talaga bang may diwatang tumakas mula sa aking mansyon? At naging aliping diwata ng iba? Mahal na Xubin. Ang bagay na ito, hindi ko po alam. Gonggong. Kamakailan, lumabas ako para asikasuhin ang negosyo. Kung hindi nawala iyon noong nasa mansyon ka pa. Baka naman nawala lang iyon pagbalik ko. Hindi ko po magagawa. Kung gayon, siguradong ako ang nawalan yon. Ako ang nakapawalan yon. Baka natulala ako. Hindi ko napansin. Bahala na. Napakarami pa ring diwatang hindi pa nabibigkis ng aliping espiritu na marka sa mansyong ito. Nakatakas lang ang isang diwatang iyon. Normal lang na hindi mo iyon napansin. At saka, narinig ko pa. Na nitong mga nakaraan, may napasok ka pang magandang kita. Mahal na Ginoo. Tungkol po sa order. Tungkulin ko po iyon. Isang diwatang nakatakas lang, ano naman ngayon? Anak, hindi ba't binigyan ka pa rin ng tiyo mo ng dalawang diwatang iyon? Kapag ganap na ang pagkabuo ng iyong aliping espiritu na marka, babayaran ka uli ng ama mo ng isa. Hindi, ayoko. Yung babaeng diwata na nakalila ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. Ano bang espesyal sa aliping diwata na iyon? Kailangan mo talaga siya, ha? Tama nga, binata. Napakarami nating aliping diwata sa mansyon. Hindi naman tayo kapos sa isa na ito. Tumahimik ka. Ikaw ang nakawala sa kanya. Buti nga at hindi pa kita pinapagalitan ng husto. Sige na, sige na.
Bawasan mo na ang daldal mo. Siya lang ang gusto ko. Dahil may nunal siya sa sulok ng mata. Kaya siya lang ang napupusuan ko. Ang nunal na iyon ay parang aso na inalagaan ko noong bata ako at namatay. Kung gusto mo, si ama na ang maghahanap para sa iyo. Ng isang diwatang may nunal sa sulok ng mata. Hindi. Sabi ko na nga. Siya lang ang gusto ko. Pero nakatali na siya sa tatak ng alipin ng iba. Kung ganoon, gusto ko rin siya. Ganito, Chaihu. Magdala ka ng ilang tao. Agawin ninyo ang aliping immortal na iyon at ibalik dito. Pero, Panginoong Xubin, noong isang araw, binigyan na kami ng babala ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng alon ng mga demonyo, madali itong magdulot ng kaguluhan sa mga tao. Kaya nitong mga huling araw, kailangan nating pakalmahin ang mga tao. Hindi ba dapat iwasan muna ang dahas? Tanga! Kung pupunta ka roon ng padabog at palaban. Natural na magkakagulo iyan. Pero kung sakaling tumili siya, hindi naman siguro makakaingay ng husto. Pero tandaan mo, gawin mong malinis ang lahat. Bukod sa masayang tawa ng anak ko. Ayaw kong makarinig pa ng ibang boses. Panginoong Xubin. Naiintindihan ko po. Opo. Nakipag-usap na si Itay kay Chaihu. Ngayong gabi, ibabalik ko ang aliping immortal na gusto mo. Sa araw, huwag ka nang manggulo ha. Pero hindi pa rin ako natuwa nang mawala niya ang aliping immortal ko. Palapitin mo ang aliping immortal niya. Ito. Ano, natitigilan ka pa? Tawagin mo ang aliping immortal mo. Opo. Ipalalapit ko siya ngayon din. Nakilala ko na po si Panginoong Xubin. Parang hindi ka pa rin sumusunod. Panginoon, dalhin siya palabas. Talian siya ng malaking bato. Tapos ihagis sa moat. Parang naging masyado akong marupok. Ano ba iyang una munang ibababad saka ibababad ulit? Sino ang nagsabing bawal magsabay sa paliligo? Ayos na ito. Sandali. Simula bukas, maglalatag ako ng isang tuntunin para sa inyo. Ha! Karaniwan, ano ang ginagawa mo sa mundo ng mga immortal? Mundo ng mga immortal. Bukod sa paglinang, nagbabasa lang ako ng mga libro at kung ano pa. CJ, simula bukas. Maliban na lang kung may espesyal na utos. Ikaw na lang ang bahalang maglinis ng mga kwarto at maghanda ng pagkain araw-araw. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng iyan, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Halimbawa, magbasa ng libro. Tungkol naman sa mga aklat, pwede mo akong bigyan ng listahan. Bibili ako ng ilan sa tindahan ng libro sa pamilihan. Ha! Katapatan positibo 1-0. Talagang ang ganito. Noong may bakante ka pa, ano ang ginagawa mo? Ako ba? Paglinang lang. Wala nang iba. Panginoon. Ganito po. Nakatuon sa paglinang ang kapatid kong bunso sa sekta. Pero mahilig siyang magsanay ng espada sa araw-araw. Iyan nga ang hilig ko noon. CJ, kung gayon, Kinghe, ang tungkulin mo araw-araw ay manatili sa kama ng 6 na oras. Ang natitirang oras ay pwede mong ayusin ng malaya. Kung magsasanay ka ng espada, bukas bibili rin ako ng espada mula sa pamilihan. CJ, pwede po ba akong magsanay ng espada? Sabi ko na nga ba, sa akin dito, may sariling kalayaan din ang mga aliping immortal. May sarili kang buhay. Salamat, Panginoon. Katapatan positibo 1-0. Kakababad lang sa mainit na bukal. Mukhang nag-enjoy sila ng husto. Pero pasensya na talaga, kaibigan. Ngayong gabi, dala ko ang misyon ko rito. Kilos. Ito. Ito ba ang sining ng mga immortal? Tama po, Ginoong Chaihu. Ang sabi mo lang. Ano ang misyon mong dala? Maawa ka, diwata. Ay, hindi. Maawa ka, Young Master. Young Master Lin Heng. Magkakilala na tayo noon. Ikaw, kausapin mo nga ang 2 diwata na ito at ipakiusap mo ako. May dahilan din ako. Alam mo naman na hindi ako gagawa ng ganitong bagay ng walang dahilan. Dinala ka ba rito ng demonyong Siksubin? Lahat iyan ay dahil sa maliit na alila ng demonyong Siksubin. Iginiit pa niyang. Sabi. Ano ang sinabi niya?
Iginiit niyang ibalik ang diwata na ito. At gawing aliping diwata niya. At gamitin siya para sa kultibasyon niya. Maawa ka, immortal. Huwag mo siyang patayin. Itira mo siya, may silbi pa iyan. Esan. Maawa ka, linhing na Young Master. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Napilitan lang akong sumunod sa utos. Tingnan nga natin kung sino pa ang mga ngahas gumawa nito sa ate ko. Salamat, linhing na Young Master. Ang dakila mong kabutihan ay habang buhay kong aalalahanin. Halos tama na. Pero binuhat mo ang napakaraming tao papasok sa bahay ko. Itong wasak kong sahig. Ako ang aayos. Bukas magpapadala ako ng mga tao para ayusin. Ang mga taong iyan, itatapon ko sila agad sa kanal ng lungsod. Kung mauulit pa, sigurado wala nang susunod. Linhing na Young Master, huwag kang mag-alala. Pagkaalis ko ngayon, hindi na ako babalik kay Demonyong Xubin. At hindi na rin ako babalik sa lungsod ng Lingxian. Kaibigan, hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, malayo at delikado ang daang ito. Baka may masamang mangyari sa iyo sa daan. Di ba, King He? Ha? Kung gayon. Ano ang dapat kong gawin para kay Linhing na Young Master? Panginoon, paano ka nagising? Hindi ako makatulog dahil umaalog ang unan. Hindi ako makatulog. Ako. Ganito na lang ba natin siya palalayain, Panginoon? Halata namang pakitang sunod lang siya. Sa tingin ko, dapat siyang patayin. Bunso. Tiyak na malinaw iyan sa Panginoon. Simple lang ang dahilan kung bakit ko siya pinalaya. Hindi siya ang talagang gustong kumilos. Wala ring saysay kung patayin siya. Kapag namatay siya, sa tingin mo, may darating pa bang iba mamaya? Dahil sa ugali ni Demonyong Xubin na protektahan ang anak niya. Tiyak na magpapadala pa rin siya ng mga tao. Kung sakaling bumalik si Chaihu. Sasabihin ba niya kay Xubin ang lahat ng nangyari ngayong gabi? Pinaiwan ko kay Chaihu ang espada. Para hindi na ako pumunta sa palengke para bumili pa. Salamat, Panginoon. Halos oras na para magpahinga. Panginoon, maaari ko po bang istorbohin kayo sa isang bagay? Ha? Pwede bang matulog ka nang nakaharap dito ngayong gabi? Bakit? Naiintindihan ko si ate. Ngayon, natuto siyang pagsilbihan ang Panginoon gaya ko. Mukhang gusto niyang makuha ang pabor ng Panginoon. Ganun ba? Di ikaw. Napatawa mo po ang Panginoon. Kahapon. Kahapon, si Tinglan lang talaga ang hindi na mapigil. Sa susunod, hindi na mababasa ang damit ko. Panginoon, bakit po kayo gising? Nayuyugyog ang unan ng kaunti. Hindi ako makatulog. Sinusubukan kong manatiling hindi gumagalaw. Hindi naman kailangan. Ha? Piliin ang 6 na antas ng pagnanasa. Pukawin ang pagnanasa. Panginoon. Sa totoo lang, noon pa sa sekta. Nagkumpara kami ni ate ng palihim. Ang lakas ni King He ay hindi gaanong malayo sa lakas ni ate. Ang pinakamaganda nating masabi ay ang lakas niya. Ano? Ang ibig mong sabihin, ang dalagang makagagamit ng immortal na sining. Totoo po iyan, walang duda. Ginoong Xubin, lahat ng mga piling tauhan sa ating mansyon ay nalipol na. Kahit nakabalik ako ng buhay ng swerte. Halos maputol pa ang isang kamay ko. Sa panahong ito sa mundo, paano magkakaroon ng taong makakagamit ng immortal na sining? Bayaw, Ginoong Kauhi. Ano po ang pananaw ninyo? Sa mundo ngayon, talagang ang posibleng lumitaw ang immortal na sining. Paano naman mangyayari iyon? Ang pagsasagawa ng immortal na sining ay hindi laging nangangailangan na maging immortal. O kaya naman, hindi kailangang taglayin ang lakas ng isang taong nagsasanay ng immortalidad. Sa kabisera, mayroon ng paraan para muling likhain ang ilan sa lakas ng mga nagsasanay ng immortalidad noon. Pero ang binatang iyon sa mahirap na lugar, malamang ay hindi marunong sa ganitong teknik. Malamang gumamit siya ng ibang baluktot at katusuhang paraan. Kung ganoon, kailangan ko bang magpadala ng tao para dakpin ang taong iyon sa mahirap na lugar at tanungin kung talagang may 2 dalagang immortal sa tabi niya. Akala mo ba mahuli siya ng mga tauhan mo? Hindi lang hindi mahuli, kundi makakalikha pa sila ng gulo para sa atin. Ako ang naging padalus-dalos. Hindi ba tayo upo na lang at hihintay ng kamatayan? Maliit lang ang usapin ng mga aliping immortal ng anak ko. Pero kung talagang may lumitaw na dalagang immortal, ang mga aliping immortal na ibinigay ko sa pamangkin ko, syempre hindi pwedeng basta na lang balewalain. Sa mga susunod na araw, maghanda na kayo. Ang kampana sa tarangkahan ng lungsod. Panahon ng tumunog. Tutunog ang kampana. Pero ilang araw pa lang mula nang huli ang daluyong ng demonyo. Sa pagdiriwang na ito, mula sa kabisera, dumating na ang isang matandang mula sa tanggapan ng pamamahala.
Ang matandang iyon. Hindi bale. Nasa lugar ko siya. Araw-araw, nakatutok lang siya sa isang bunto ng ladrilyo at nag-aaral. Akala ba niya talagang nandito ang mga tao sa itaas para tumulong? Kung maipapakita natin sa harap niya ang aming kakayahang magbabala sa daluyong ng demonyo sa lungsod ng Lingxian. Sa oras na iyon, kusa na siyang aalis. Tungkol sa pagtunog ng kampana. Huwag na huwag dapat may makaalam. Sa loob ng 2 araw na ito, obserbahan mo rin ang mabuti iyon. Ang kalagayan ng batang mula sa squatter. Kapag may kakaiba, iulat mo agad sa akin. Opo. Mukhang umepekto na ang plano ng Panginoon. Kaninang si Chaihu ay may kasamang ilang bantay. Habang umiikot sa paligid ng pista, nakitang iniiwasan lang nila ang lugar natin. Panginoon! Baka hindi lang sila natatakot. Esan? Noon ko pa napansin. Binabantayan nila ang galaw natin. Kailangan ba nating maghanda? Nakalimutan mo ba ang bukal ng espiritu? Kung talagang maghahanap sila ng gulo. Hindi ba mas mabuti kung magbababad tayong kasama ang Panginoon? Pero kailangan ng oras ang pagbabad sa bukal ng espiritu. Natapos mo na bang bungkalin ang buong lupa ngayon? Tapos na lahat. Kung mga karaniwang pananim lang. Pwede na ring itanim. Nasa bahay po ba ang binata? Binata? Ano iyon? Bunso. Kilala mo siya? Panginoon. Siya ang bumili sa akin. Bakit ka nandito? Binata. Naparito po kayo. Noon sa lungsod ng Lingxian. Hindi ba nagkaroon tayo ng isang pagdagsa ng mga demonyo? Kumuha lang ako ng mahigit 10 espiritong bato. Ginamit ko ang espiritong enerhiya sa loob ng mga iyon para protektahan ang sarili. Pumunta ako sa gitna ng pagdagsa ng mga demonyo para tingnan kung may mapupulot akong pakinabang. Noon, nasa paanan ng bundok doon lang ako. Bigla akong nadulas at nagkamali ng tapak. At nahulog ako sa isang yungib. Pasensya na. Hindi ako interesado sa pakikipagsapalaran mo sa pagdagsa ng mga demonyo. Pero ang sumunod na nangyari, siguradong magugustuhan ninyo, binata. Sa butas na iyon, may nakita akong isang Diyosang may pulang buhok. Kahit hindi ko alam ang pinagmulan niya. Pero sigurado ako na isa siyang tunay na hiyas. Maihilig din po ba kayo sa kakaibang kulay ng buhok? Hindi. Hindi iyon ang pinakapunto. Noon, may ilang uod mula sa pugad ng demonyo na sumuot sa butas doon papunta sa kanya. Alam mo kung ano ang nangyari. Makinig po kayo sa akin, binata. Yung Diyosa, gumamit pa ng salamangka ng mga immortal. At pinatay niya lahat ng mga uod na iyon. Sining ng mga immortal. Huwag po kayong mataranta, binata. Baka para sa isang binatang tulad ninyo. Ang isang Diyosa na napunta sa mga kamay ninyo ay siguradong isang aliping immortal na sunod-sunuran lang. Pero para sa mga katulad naming direktang supplier, sanay na kami sa ganyang bagay. Hindi ba medyo pangkaraniwan na ang ganitong bagay? Siyempre, noong nakaraan, kahit winasak ng pagdagsa ng mga demonyo ang mundo ng mga immortal, at naubos ang espiritong enerhiya, may mga paraan pa rin para masil ang espiritong enerhiya. Gaya ng espiritong batong ito. Kaya ang ibig mong sabihin, ang mga Diyosang nagmula sa malalaking sekta, marami ang may lihim na pamamaraan para protektahan ang sarili. Sa tingin ko, yung nasa butas ay nakaligtas sa pagdagsa ng mga demonyo gamit ang lihim na pamamaraan. Kung gusto mong hulihin siya, hindi mahirap na gawin siyang aliping immortal ninyo. Kailangan lang nating hintayin ang susunod na pagdagsa ng mga demonyo. May naisip akong paraan para ilihis ang mga halimaw. Kapag naubos na niya ang kanyang mahika. Mukha ka palang may alam. Negosyo lang naman. Kailangan ding may konting talino. Sige, magsalita ka. Sabihin mo sa akin, ano ang pakay ng mensaheng ito? Siyempre, para tanungin si binata dito. Sa isang pambihirang paninda na ganito. Magkano ang pwede mong ibigay? Magkano ba ang gusto mo? 40 espiritong bato. Mahal na, binata. Talagang mataas ang gastos. Para maprotektahan ang buhay naming mga maliliit na demonyo sa pagdagsa ng mga demonyo. Kailangan talaga ng maraming espiritong bato para sa proteksyon. Lalo na ang planong binanggit ko sa inyo kanina. Nailihis ang mga halimaw papunta sa yungib na iyon. Pero napakalaking panganib ang haharapin natin. Ganyan. 20 espiritong bato. Ikaw muna ang magdala ng aliping espiritual. Ang pera, sa iyo na. Kung pasado sa akin, pasado sa akin. Bibigyan ko ng 50. Ayos. Eto. Totoo. Deal. Makakaasa ka, binata.
Ang aliping espiritual na may kasamang mahika ay siguradong may malakas na pinanggalingan. Ako ang pinakamagaling tumingin ng tao. Kung gayon, hindi na kita guguluhin, binata. Uwi rin ako para maghanda. Bukas, pupunta ako roon para tingnan ang sitwasyon. Sandali. Ano pa ang kailangan mo, binata? Sa huling 2 araw, halos walang nakakabenta sa palengke. Tamang-tama, sanay ka sa palengke. Tingnan mo kung makakakuha ka pa ng ilang gamit para sa akin. Marami akong nakikilalang halimaw na mga ngalakal sa palengke. Ano ang kailangan mong bilhin, binata? Mga buto. Nagawa ko na ang listahan kahapon. Dalhin mo at tingnan mo. Mga pananim. Ayos lang yan. May ilang matagal ko nang kakilala. Pero, binata, ngayong tigang at ubos na ang espiritong enerhiya ng mundo. Kahit makahanap ka ng mga butong espiritual. Alam kong gusto mong sabihing wala namang espiritong enerhiya, kaya hindi ito tutubo. Walang problema. Basta mahanapan mo lang ako. Ng sapat na espiritong bato. Mula pa noong bata ako. Mahilig na akong umata ng buto ng melon. Binata, nagawa ko na ang makakaya kong makalap. Mahirap ibenta ang bagay na ito. At halos wala ring stock ang lahat. At magulo pa, halo-halo na, kahit ang mga uri ay hindi na maayos na nakahiwalay. Magkano? Mahirap mang gamitin o hindi talagang mahirap. Ang negosyo namin ay pangmatagalang bentahan at bilihan. Sa susunod, basta mas madalas mo lang kami bisitahin, binata. Sapat na sa maliliit naming kita. Ayokong may utang na loob sa iba. Sapat na ba ito? Eto. Sobra na, sobra na. Maraming salamat sa biyaya mo, binata. Ngayong araw, maghahanda kami para sa iyo ng 50 pirasong espiritong bato pang matagalang malaking order. Sana magtagumpay ka. Kita-kits na, binata, hehehe. Hatiin mo ng paisa-isa ang mga butong ito. At, itanim mo sa bakuran. Basta huwag lalampas sa mga batong laryo na iyon. Panginoon, ito. Isa na namang pakulo. Alaynan. Sa madaling sabi. Ibuhay muli ang mga walang silbing binhing ito. Mabubuhay ba? Umuwi ka na agad. Ngayong gabi, may demonic tide na naman. Ngayon, may demonic tide na naman. Pero pakiramdam ko, may kakaiba. Paano? Sa pangkalahatan. 1 beses kada buwan lang ang demonic tide. Kahit may hindi inaasahan. Sa loob lang ng bawat buwan. 1 beses lang ito kadalasang lumilitaw. Pero hindi maikli ang pagitan. Pero sa pagkakataong ito, ilang araw lang mula noong huling demonic tide. Umuwi muna tayo. Panginoon, paparating na ang demonic tide. Pumunta muna tayo sa bukal ng espiritu. Aliping immortal Mutinglan, katapatan 240. Aliping immortal Yun Kinghe, katapatan 16 na. Kauhe, Ginoo. May mga halimaw na naman na naakit. Baka maapektuhan ang kabuhayan ng lungsod. Ibinigay ko na sa iyo ang negosyo sa kalapit na lungsod. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tutal, ilang mabababang uri lang naman na halimaw iyon. Sakto para subukan ang barong-barong ng mga dukha. Ano kayang itinatago ng batang iyon? Totoo rin naman. Mga halimaw na parang kuyog ng mga insekto. Kung sapat ang batong espiritu, kakayanin natin. Sandali. Sandali. Ginoo. Ito, kabayo pandigma na may demonyong marka. Ginoo, mukhang hindi lang ito. Ang demonic tide na ipinatawag namin. Ito ang likas na demonic tide mula sa pinagmulan ng kapangyarihan ng demonyo. Ah! Ginoo, tumakbo na kayo. Ang huling 10 batong espiritu na lang. Ihagis na lahat. Buhay muna ang iligtas. Pero, Panginoon, hindi rin magtatagal ang mga batong espiritu na ito. Sa lakas na naibalik ninyo ngayon, ilang kaya ninyong pabagsakin? Hindi ganoon karami ang naibabalik na lakas ng bukal ng espiritu. Baka kaya ko pang kumapit ng kaunti. Pero kung si Bunso ang pag-usapan, lalaban ako ng buong lakas. Puro lakas lang, walang saysay. Ito ay
Damo ng pagtipo ng enerhiya. Kapag bumigay ang anti-demonic array, kainin agad ito. Pero ito, hindi ba masyadong mahal ito? Katapatan ng aliping immortal yun King plus 10. Nasa 23 na ngayon. Kahit mahal pa iyan, buhay muna ang unahin. Nawala na ang bisa ng anti-demonic array. Sige na, bunso. Bunso. Ang galing mo. Ek. Parang mas marami akong napatay kaysa sa iyo. Mukhang. Wala nang problema ngayon. General na may demonyong marka. Panginoon. Mag-ingat ka. Ek. Ang pinakamahalaga ay, hindi ako pwedeng basta mamatay na lang. Pagpupugay, kagalang-galang na wuyuan. Doon sa Panginoon. Hindi katakataka na sinabi ng gunggong na si Xiafeng na napakamahal na ng mga espiritual na damo ngayon. Pero ang lalaking yun, Panginoon. Gising ka na. Hindi pa lubusang tumatalab ang bisa ng halamang pambuhay. Halamang pambuhay. Katapatan ng aliping siyon King Positibo 30. Kasalukuyan ay 53. Naabot na ang 50 puntos na pagtaas. Nag-unlock ng bagong titulong. Diyosa ng baging. Nag-unlock ng formation Tower of Spirit Suppression. Kayang mag-imbak ng kapangyarihang immortal. Kusa nitong ilalabas ang mahikang immortal sa kalaban. Panginoon. Salamat po. Ayos na ang lahat. Umatras na ang daluyong ng mga demonyo. Ginagamot na rin ang SFJ mo sa bukal ng espiritong immortal. Ang prioridad mo ngayon ay ang magpagaling. Katapatan panandang pandagdag isa. Mew. Opo. Opo. May natira pa ritong durog ng halamang pambuhay. Ipapahid ko sa mga sugat mo. May sugat pa rito. Ha? Doon sa Panginoon. Masakit ba? Hindi. Ayaw mong tumingin. Paano ko lalagyan ng gamot kung hindi ka titingin? Kanina lang sa isip ko. Ang pangako ko ay susunod ako ng lubos. Pero ang mismong pwesto ng sugat na ito. Nakahihiya. Paano ko hahayaang makita ito ng Panginoon? Ano na naman ang iniisip ng batang ito? Hindi naman siguro mababawasan ang katapatan niya dahil lang sa pagpapahid ng gamot, di ba? CJ, pikit na lang ang mga mata ko. At kakapain ko na lang sa paglalagay ng gamot. Salamat po, Panginoon. Ang bait talaga ng Panginoon. Kahit pa sa ganitong sitwasyon. Iginagalang pa rin niya ang mga hiling ko. Pinili niyang huwag tumingin. At gumamit na lang ng pagkapkap. Parang mas nakakahiya pa ito kaysa sa diretsong tumingin. Ha? Ang haplos na ito. Kanina ayaw niya akong patinginin. Parang hindi lang dahil sa hiya. O baka wala lang siyang kamalayan gaya ni Mutinglan. Alaynan. Dahil ba ito rito? Dati noong nasa daigdig ng mga immortal. Ang sektang Zong. Sabi sa akin ni Master. Na isa raw itong uri ng sakit. Walang anuman yun. Mag-iisip kaya ang Panginoon. Na mababa ang tingin sa akin dahil dito. Wala namang dapat ikagulat diyan. Kung tutuusin. Alam mo ba kung ano ang espada ng baging na libong sanga? Espada ng baging na libong sanga. Parang isa itong maalamat na sandata sa mundo ng mga immortal. Pero hindi ko pa ito naririnig. Sige na nga.
Pupuntahan ko muna ang AFTM mo. Tila ang pagpapagaling ng bukal ng espiritong immortal ay malayo pa sa bisa ng halamang pambuhay. Ano nang pakiramdam mo? Ayos lang po. Bahagyang galos lang naman sa balat. Kaya agad na rin akong makakapagtrabaho para sa inyo, Panginoon. Huwag mo munang isipin yan. Ang pinsalang natamo ninyo ay maituturing na pinsala sa trabaho. Magpagaling muna kayo ng mabuti, ayos na yun. Ngunit ang mga batong espiritu ng Panginoon. Paubos na ang mga batong espiritu ng Panginoon. Napakalakas kumonsumo ng pag-activate sa mga formation. Kaya na yan ang inyong SED ate sa kabilang panig. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Isa pa, mas mahalaga kayo sa akin kaysa sa pag-aaksaya ng mga batong espiritu. Ang mga salitang ito, hindi ko pa narinig mula sa kahit kanino. Hindi lang niya sinabi, kundi ginagawa pa rin niya. Sadyang mahirap talagang itaas ang antas ng katapatan kapag mataas na ito. 5 lang ang nadagdag. Panginoon, ang ibig ninyo bang sabihin ay, ayos lang din si Ehmoy bunso. Paano nga ba tayo nakaligtas? Panginoon, gaano pa bang nakakatakot na kapangyarihan ang inyong itinatago? Alaynan, ayos lang kayong lahat. Teka, alam niyo ba ang tungkol sa espadang Qianzi Manluo? Alam pa ng Panginoon ang tungkol sa espadang Qianzi Manluo. Alam niyo, noong sumama ako sa aking dating pinuno ng sekta, papunta kami sa isang sinaunang sekta. Narinig ko ang isang diwata na nagbanggit nito. Iyon ang kanilang pinakamahalagang yaman sa sekta. Sinaunang sekta ng mundo ng mga immortal. Saan ko naman hahanapin ang ganoong bagay? Magpagaling na lang kayo, kahit ang yaman ng sinaunang sekta. Alam na alam ng Panginoon. Napakadalisay at hindi matanto ang lalim ng Panginoon. Ito na ang pinakamahalagang sandata laban sa matriu agos ng demonyo. Magiging mahirap ang mga araw na darating. Hindi lang mga gusali ang nawasak ng mga kabayong pandigma na may marka ng demonyo. Maging ang mga taniman at balo ng mga yaonong rin ay tuluyang nasira. Ang mga alikabok na sinipa ng mga paa ng kabayo kagabi ay ginawang disyerto ang lahat ng ating lupain. Sa tingin ko, daragsa ang sangkaterbang mga refugee sa lungsod na ito sa loob ng maikling panahon. Pero kung tutusin, ang matriu kagabi ay tiyak na mas malakas kaysa sa nakaraang pagsalakay ng mga uod mula sa mundo ng demonyo. Baka may mga halimaw pa na naiwan dito. Si Mutinglan at Yun Kinghe ay malubha pa rin ang pinsala. Ang formation ng Tor na nagbabantay sa espiritu ay hindi pa ganap na Nair Charge. Kapag may lumabas na halimaw, talagang malilintikan ako. Ang kapitbahay na ito na nagpunta pa sa sementeryo ng ninuno ng ibang tao. Ang tibay talaga ng buhay. Buhay pa pala ang siraulo. Ang galing mo, Lin Xiao. Buhay ka pa pala. Ang tibay mo rin talaga, bata. Matapos kong makita ang mga kabayong pandigma na may marka ng demonyo kahapon, dumiretso ako sa lagusan ng sementeryo ng pamilya ng matandang Zhang. Sayang talaga. Ang mga alipin kong immortal ay basta na lang naapakan hanggang mamatay. Gumastos ako ng malaki para sa kanila. Hindi ko pa man lang sila napakinabangan ng husto. Kung ang tawag mo roon ay hindi napakinabangan. Ano naman yung naririnig kong ingay sa katabing bahay gabi-gabi? Ha, ang swerte naman yata nating dalawa. Ang ganda talaga ng swerte ng matabang to. Nilagyan ko ng mga batong espiritu ang formation noong nakaraang araw. At pinalawak ko ang sakop nito. Sakto namang nasakop ko pati bahay niya. Inay ko, sana pala hindi ko na lang isinama ang mga alipin kong immortal sa lagusan na yon. Teka, Lin Xiao, yung 2 alipin mong immortal. Nasugatan sila. Ngayon ay nagpapagaling. Pero bakit ko naririnig ang tunog ng kapangyarihang immortal sa itaas? Habang ako ay nasa loob ng lagusan. Hindi kaya ginawa nila iyon para protektahan ka? Na-trigger ang potential. Nabalik na ba ang lakas ng mga diwata? Siguro nga. Tama, tiyak na iyon ang dahilan. Siguro dahil mabuti ka sa kanila, Lin Xiao. Kaya nila nailabas ang kanilang natatagong lakas sa oras ng krisis. Sa imahinasyon ng taong ito, kung magiging tagapagsalaysay ka sa mga tavern sa lungsod, tadyak nakikitain mo ang sandamakmak na spirit stones. Teka, Lin Xiao. Ganito na ang lagay sa lungsod. Hindi ba ibig sabihin nito ay magkukulang tayo sa pagkain sa hinaharap? Alaynan, isa rin yan sa mga nakaka-stress na problema. Kung wala na talagang magagawa, kailangan naming maghintay na gumaling sila bago mangaso sa bundok Lingxian. Ayos iyan. Lin Xiao, paano kung magtulungan tayo? Siguradong yayaman tayo. Yayaman. Teka muna. Ano ito? Mga buto, mga gulay, bigas. Ano man ang gusto mo, narito. Nagtabi ka pa ng mga ganitong bagay. Huwag mo nang itanong. Naloko ako ng isang spirit stone. Hindi ba't naubos na rin ang naipon ko? Nabalitaan kong tumaas ang presyo ng pagkain dahil sa mga negosyante. Kaya nag-imbak ako para ibenta ng mahal. Pero pagkalipas ng ilang araw, biglang bumagsak ang presyo. Doon ko lang nalaman na may mga negosyanteng outsider na nagbili ng pagkain para ibenta bilang espesyal na produkto.
Walang kinalaman ang mga butong ito. Halos makalimutan ko na iyan. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang Demon Tide kagabi. Ano sa tingin mo, Lin Xiao? Ikaw ang may lupa. Ako naman ang may mga buto. Gawan natin ito ng malaking racket. Ibenta natin ito ng mas mahal ng 4 o 5 beses. Lalo na sa mga mayayamang negosyante at opisyal. Siguradong marami pa silang Spirit Stones. Kita mula sa gulo ng Demon Tide. Hindi ba medyo kawawa naman sila? Ang taas naman ng moralidad mo. Ang ibig kong sabihin ay, ang lupa ko ay kayang pabilisin ang paglaki ng mga tanim gamit ang Spirit Stones. Yung 5 beses na tubo, baka hindi pa nga mabawi ang puhunan. Dapat siguro, benta natin ng 50 beses na mas mahal. Masyado ba akong mabait? Sandali, Lin Xiao. Noong nagtatago ako sa lagusan kahapon, may narinig akong nag-uusap. Nasa kabilang panig lang ng lagusan. Hindi kalayo sa puntod ng pamilya Zhang. May ibang tao roon. Nakilala ko ang boses ng isa sa kanila ng malinaw. Kaya lang, hindi mo naman ipagsasabi, di ba? Baka mapahamak tayo nito. Kanino ko naman sasabihin? Ang taong iyon ay walang iba kundi si Cao He, ang Panginoon ng ating lungsod ng Lingxian. Ang Panginoon ng lungsod. Hindi lang iyan ang nakakagulat. Narinig ko siyang sinabi na ang Demon Tide ngayon ay lagpas sa kanyang inaasahan. Lagpas sa inaasahan. Ibig bang sabihin ito sa mundong ito? Ay may kakayahan pa ring manghula ng Demon Tide ng eksakto. Lin Xiao. Ang laki ng kinita ko ngayon. Magkano ang kinita mo ngayong araw? Hindi ko na ibenta ng Spirit Stones ang pagkain ko. Ipinagpalit ko ito sa isang alilang diwata. Alilang diwata. Isang dekalidad na produkto mula sa malaking sekta. Dati, gusto akong kunin ng mga mangangalakal sa halagang 20 Spirit Stones. Pero ngayon, 3 araw na supply lang ng pagkain ang ginamit ko. Napasa akin na ang diwatang iyon.